Ito, mga kababayan, ulitin ko, speaking o bilyar, ito na, iiyak talaga, mga kababayan, itong... Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. Patay. At nakatutok si Salima Refra. Nako, sa Las Piñas daw. May 5 taong umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Patay. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas. Nako. Ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest, we discussing being the contractor in Las Piñas. Nako, Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. patay, ha? 18 billion worth of project ang nakamkam ng mga bilyar na proyekto sa Las Piñas. Bakit natin nasabi, mga kababayan, na pwede silang maimbestigahan at makasuhan dyan? Una, si Mark Villar at that time ay isa pong DPWH Secretary sa panahon po ng pamamahala ni Digong or Duterte administration. Pangalawa, mga kababayan, yung proyekto po na nakuha ng mga bilyar na nagkakahalaga ng 18 billion ay ito po'y sinalo ng kanyang pinsan na si Carlo Aguilar. Si Carlo Aguilar po ay isa pong city councilor noon sa Las Piñas habang meron silang pagmamayari na isang construction company at sila din po ang kumukuha noon ng proyekto sa Las Piñas na, ulitin ko, nagkakahalaga ng 18 billion. So ngayon mga kababayan, kumbaga kung nabili ka ng karni na baboy, yung sira na, binenta mo pa, niluto mo pa, ang tawag dyan, butcha. So sa madaling salita mga kababayan, butcha po, double conflict of interest po ang tawag dyan. Hindi po pwede na kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno, ipakuha mo ang proyekto sa kamag-anak mo. Kasi ang tawag doon is conflict of interest. So ulitin ko, si Mark Villar po ay isang DPWH Secretary. At ang pinsan niya ay isang city councilor na kumukuha ng proyekto mula sa kanya. So ang tawag po dyan ay butcha or double conflict of interest. Nako po mga kababayan, Diyos mio Marimar. Dito na mag-umpisa mga kababayan, yung kay Villar, kay Bongo, kay Alvarez, nako po. Ngayon nabalitaan pa naman ako kanina mga kababayan na nasilip daw po ng DPWH. Mga kababayan, yung Maharlika Road or Maharlika National Road sa Davao del Norte na kung saan nandoon yung kalsadang pinatayo ni Alvarez papunta sa kanyang mansyon. Nako po. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, abangan nyo po yan. Abangan nyo yan. Lahat ng mga sangkot sa administrasyon ni Digong, kung hindi maglayasan yan, mag-iyakan yan. Mark my word. Continue natin. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Nako. Lahat ng klaseng project yan. Ano ba maisip mo, yun na yun. Kasama yan. Lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay. Salamat po. To revetments. Lahat yan. Kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. Patay And also ka. a senator. Ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Kasama rin sa investigasyon ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar. Nako. Pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. Nako. Kasama si Camille, kasama si Cynthia. Nako, kung naalala ninyo mga kababayan, merong video na yung may-ari ng lupa, naglalumpasay at nahimatay dahil binuldos. Binuldos ng bulldozer, nandun mismo si Cynthia, may dalawang mga bodyguard, nakapayong-payong pa. Nako po. O ito pa mga kababayan, bakit nga ba nasabi ng DOJ or ni Crispin Remulla ng Department of Justice na 18 billion ang nakamkam na proyekto ng mga bilyar? O ito po mga kababayan O ito, 18 billion. Ayan mga kababayan, bilyar project. O
ito ha, pakinggan ninyo sa Bilyonaryo News. Ang proyekto, kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas, Ah. ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Ah. Narito ang Bilyonaryo exclusive News agenda po yan. report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat We have to push for more accountability sa mga project. Eto mga kababayan, sabihin ko sa inyo, yung 18 billion na yan, kung hindi man nila kinurakot, kung hindi man nila binulsa, at napatayo naman lahat ng project, hindi substandard at sulid lahat. Ang tanong, mga kababayan, saan ba itinayo? Ako dito nagre-react lang at nagtatanong. Sabihin natin, totoo na kumuha sila ng mahigit 18 billion na project ang mga bilyar sa DPWH nung panahong DPWH Secretary pa si Mark Villar. Sabihin natin kumpleto. Sabihin natin napatayo lahat. Sabihin natin solido, hindi substandard. Ang tanong, saan ba pinatayo? Kasi kung pinatayo ito sa pagmamay-ari nilang real estate's property o yung mga subdivision, malaking tanong po yun. Okay lang kung pinatayo mo sa Las Piñas na nagagamit ng publiko. Kung pinatayo mo sa loob ng subdivision mo, questionable yun. Diba? Continue. dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Sino ba yung mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors? Si Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza, at yung isa, hindi ko nakilala. Alam nyo na, mga kababayan, di ba? Ang tanong ngayon, mga kababayan, yun bang 18 billion, magkano ang 13% niyan? 5.4 billion, kanino napunta? Hala ka, patay ka, makakalkal ka dito ngayon, mga bilyar. Ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region. Kita ninyo? Ang pinsan ni Mark Villar, no, na nagmamay-ari ng construction company na si Carlo Aguilar, nagtalaga ng 4 billion sa year 2016. 4 na project lang yan, 4 billion. Nako po, continue. 2016 hanggang 2025, hanggang 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. 84 project nila sa Pilipinas na matatagpuan sa Las Piñas. Saan nga ba yan itinayo? Sabi nga ng nanalong congressman ngayon doon, mga kababayan, na si Mark Anthony Santos, no, ng kalaban ni Cynthia. Phase 1 hanggang Phase 4, kalsada, papunta sa kanilang subdivision. Ang gumastos, DPWH. Nako po, mga kababayan, bakit mo patatayuan ng pera ng gobyerno ang sarili mong subdivision na binibenta naman ninyo at pinagkakitaan ninyo? Bakit ang gobyerno ang magpapagawa ng kalsada ninyo? Dapat kayo magpagawa niyan kay pribadong lupa ninyo yan. Ginawa niyong syudad, di ba? Villar City. Tapos yung kalsada, gobyerno magpatayo. Tapos kayo kumikita. Nako, questionable yan. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Nako. Yan ay sa kabila ng hindi nila Kanina pagkakaroon 3, ng ngayon proyekto 4. noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite. Nako. Na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar.
ang pinakamalaking bulto-bultong proyekto nila ay matatagpuan sa bandang Las Piñas at Cavite na kung saan ay pribadong lupa nila. Nako po, nagpatayo ka ng kalsada, nagpatayo ka ng flood control sa lupa mo. Bakit ang taong bayan ang gagastos ng kalsada at flood control dyan sa pribadong lupa mo, pero kayo lang naman ang kumikita? Di ba? Bakit ako ang magbabayad ng tax para ipagawa dyan sa kalsada ng subdivision mong pinagkakitaan mo, bawat bumibili dyan, tag 4 milyon kada bahay? May amilyar pa yan ng mga nagmamay-ari. Kita nyo? Bakit taong bayan ang gagastos? Bakit pera ng taong bayan ang magpapagawa ng flood control dyan sa pribado ninyong subdivision? Kayo naman ang kumikita dyan, hindi naman kami. Anong tawag dun? Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan. Matapos kalabanin sa pagka-mayor, ang pinsan din itong si April Aguilar. Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Diba? May nag-comment. Nilihis. Sabi ni Patricio Libs, analyst ka na din. Ano masasabi mo sa idol mong si Romualdez? Kailan ko ba naging idol si Romualdez? Pangalawa, at sa idol mong si Chua. Kailan ko ba naging idol si Chua? Kailan ko ba kinontent si Chua na dito na kinampihan ko? Kung makita ninyo, ito bago, putulin muna natin yan. Ito I will ipakita ko sa inyo. Dito sa aking YouTube channel, hindi nyo ko maluloko pagdating sa ganyan. Bakit? Dito sa aking YouTube channel, may playlist yan. Pag pindot mo ng playlist, makikita mo, meron ako ditong Politics Reaction Live, meron akong Politics Local News, at meron akong Politics National News. Dito, ipakita ko sa'yo. Bakit natakot si Lacuna at Chua na bumalik si Isko Moreno, pagiging mayor ng Maynila? Pag ipakita ko sa inyo lahat dyan, puro ko tad-tad ng birada si Chua dyan. Hindi nyo may tanggi yan. Daan-daan libo ang views dyan. Paano mo nasabi ngayon na si Chua ay idol ko? Pati pa nga si Abante dyan, binira ko pa. Ayan pa Isko Moreno, traidor daw at walang isang salita according kay Chua. Kung panoorin mo yan, kung paano ko birahin, tapos sabihin mo sa akin, idol ko. Ina mo, wag mo kong itulad sa mga kapwa ko vlogger ni Isko Moreno noon na mga balingbing na ngayon. Pag ipakita ko sa iyo yung local news, ayan local vlog ko. Tirada ko yan si Isko ang kinampihan ko dyan, si Chua, si Abante, si Lacuna, sino pa? Si Sam Bersosa, ay puro ko yan binira. Paano mo na nasabing idol ko dyan si Chua? Idol ko yan si Abante? Idol ko si Romualdez? Basta didiis talaga ang hilig gumawa ng kwento. Para kang si Sara, puro kuda, walang ebidensya. Pag pinakitaan ng ebidensya, sasabihin agad, taga saan ka, suntukan tayo. Tigilan nyo na yan. Dito tayo mag-focus sa national politics. Huwag kayo mag-focus dyan sa mga local politics. Kaya na ni Isko yan. Si Isko pa ba? Kaya niya ni Isko yan. Tigilan nyo na yung Maynila. Problema ng Maynila, iba yan. Problema ng bumbansa ang pag-usapan. Ito. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilaga na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. Kita ninyo? Ilagan, Aguilar at Villar. Wait lang po mga kababayan. Kilalang magkamag-anak, malapit na magkamag-anak, malapit na pamilya sa isa't isa. According kay Congressman Mark Santos na tumalo kay Cynthia Villar.
noong midterm election. Kita ninyo? O, kahit naglalakad ako, alam ko yung sinasabi ko. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga ilagan. At maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Bukod diba? Sinabi na mismo yan ni Congressman Mark Santos. Yeah. O, sa nag-comment kanina na DDS na idol ko daw si Chua. Kahit hindi ko idol si Chua, ang totoo dyan, hindi kayang talunin ni Sara. Tignan nyo, paano babuyin ni Sara doon si Chua sa distrito ni Chua nung nangangampanya sila na sumama siya kay Isko. Eh di ba yung manok ni Sara hindi nanalo? Oh, sinong nanalo? Si Chua pa rin. Oh, kita. Sa IND Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Kita ninyo, hundreds of million pesos. Na mga DDS, alam nyo, sa totoo lang, ako naaawa ako sa inyo. Ang tanda nyo na. Ito pa, oh, alam nyo, sa totoo lang, ipakita ko sa inyo, ha. Isa pa to, nag-message sa akin kanina. Natatawa ako. Asaan na ba yun? Paano ba makita yung mga restricted message? May mga nakalagay kasi dito, mga kababayan, restricted message eh. Nag-message sa akin na ang sabi, kapag makauwi daw si Tatay Digong, saan na ba dito yon? Hindi kasi lumalabas, mga kababayan. Baka daw siya ang maggilit ng liig ko. Friend ko yon, matanda na, siguro nasa mga 70 years old. Oo. Ngayon, mga kababayan, sabi ko, Nay, hindi kita mumurahin, pero sa tanda mong yan, Nay, ang tanda-tanda mo na. Bubo ka pa rin. Paano nga makauwi si Digong? Libo-libo ang patay, siya ang nag-utos. Try mo kayang patayin anak mo kung makakalaya ka. Diba? Ito mga DDS, napakasimple lang yan. Yung ginawa sa Senado na resolusyon para i-house arrest si Digong, walang mangyayari dyan. Para lang kayong naglana ng putot, sa madaling salita. Alam mo yung gumawa kayo ng mantika mula sa niyog, pero yung kinuha niyong niyog, yung baby pa. Yung walang laman. Paano ka makakabuo ng mantika kung yung niyog na kinuha mo, walang laman? Ganon yun. Biruin mo, patayin mo yung anak mo. Pag ikulong ka, makakalaya ka pa. I-compare mo dun sa pinatay na utos ni Digong. Libo-libo. Makakalabas ka pa. Putang ina. Ito mga DDS, napakasimple. Ayaw ko magmura, pero putang ina, ang bubo nyo talaga. Ito gusto ko lang i-convert dito, isingit. Tanungin ko kayo, paano makauwi si Duterte? Ang kaso ni Digong, crimes against humanity. Alam nyo ba salitang humanity? Tao, sambayanan, community, humanity, mga tao, grupo ng tao, maraming tao, yan ang tinatawag nating humanity. Di ba? Try mong patayin asawa mo. Kapag ikaw pinatay mo ang asawa mo, sa tingin mo pag kinasuhan ka, makalaya ka pa? Diba? Asawa mo lang yan. Paano pa yung mga tao pinatay? Yung matanda nga si Isabela, nagnakaw ng mangga na kulong. Diba? Si Digong pa kaya? Libo-libo ang patay. Wa mo kasabot? Mga bugo, gid mo ba? Mga bugo. Katigulang na ninyo. Nang iyot-iyot na mo, nang anak na mo daghan, natiguang na lang mo sa kalibutan, mga bugo, gihapon mo. Kabalumang ko mga DDS, mga bugo, gid mo. Pero dili mo mga bungol, di mo mga buta. Naamoy mata, naamoy dalunggan. Pero wala mo'y utok. Diba? Nakabalo mo, patyain yung igsuon, patyain yung anak, ripin yung anak ninyo. Magsyabo kayo. Tapos,
makulong kayo, tignan nyo kung makalaya kayo. Kayo lang yan mismo, isa lang ang krimen na nagawa ninyo. Kay Digong pa kaya multiple murder, crimes against humanity. Wag yapon mo kasabot unsay ibig sabihin ng crimes against humanity. Kailangan ba magbisaya pag yung kudire? Buang. Ang giingon sa ICC, ang kaso ni Digong, nga ilang gigawas, tulo ka bilang, tulo ka counts, tulo ka ihap, tulo ka counts nga murder, tulo. Kabalo man gihapon mo siguro, usa, duha, tulo. Ngayon, kay tulo man, pero pila ka tawo ang gipatay niya diri sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang command. Kasi siya ang commander-in-chief noon. Kasi siya ang presidente. Di ba? Sino? Kinsa man ang iyang gisugo? Si Bato. Iyang gisugo si Bato nga i-convince nimo yung mga adik nga mulaban sila, mo sukol para naatay rason nga patyon sila. Kaya pag nakapatay gani mo ana sa halimbawa, pumunta ka ng Laguna, Cavite, Batangas, Caloocan, pag nakapatay mo diag isa kadaan ka tawo, naamoy reward system. May 500,000, may 1 million, may 2 million. Pag hindi nyo naubos patayin, pag may sobra sa reward system, inyuhan na. Di gihapon mo kasabot ana, mga Bisaya na DDS. Aba. Ambot na lang, digid mo kasi sabot sa akong giistorya. Gabisaya na gyud ko dire, na ambot lang. Ala, ense ko pa? Chinese ko pa ba? Ni hao, si pao, xin shong, xin gao, shong ko, ni shu, Xi Jinping, gurgur. Chinese ko pa? Tragis na yan. Na, ambot na lang. Di ba? Kita ninyo? Mga bugo, gyud gyapon mo, oy. Bisag unsaon na. Bisag unsaon gyud nato, bugo gyud ang mga DDS. Di ba? Di ba, Ma'am Zoe? Dili man ako Bisaya, pero makasabot ko. Di ba? Tinuod man gyud na. Gasugo kag pamatyo nimo mga adik nga dili nimo idaan sa due process. Tapos ngayon ingno nimo nga di ka mapreso kay dili ikaw ang mupat ni patay. Kasi may gasugo, presidente man ka. Ikaw man yung commander-in-chief sa una. Imong gisugo si Bato. Imo pa ganing giamin dito kay Risa Hontiveros sa Senado nga. Ako, pumatay, yes, 6 or 7. Ako gigipatay. Ako mismo bumaril. May nadawi lang, may na damay lang na sibilyan, nagluto. Ako nakita ko mismo, pinatay ko talaga. Tatanggi mo pa yan. Di ba? Kung hindi ba naman tanga, nagbisaya na ako, ha? Nagbisaya na ako. Kaya mahirap. Ayan, nakasabot ragyapon mo. Balik tayo diri ka Bilyar. Sa mga Bisaya na hindi nakaintindi, ito si Bilyar, ulitin ko, ha. Ang mga Bilyar daw, nung panahon na si Mark Bilyar daw ang DPWH Secretary, giingon diri sa balita sa Billionaire News na nikubra daw sila na mahigit 18 billion daw nga kwarta project sa DPWH. Ang tanan daw nila na project, kadalasan nasa Cavite lang daw, sa Las Piñas, at sa Calabarzon. Ngayon, ang pinakadaghan daw ay kadto nasa iyang yuta. Di ba? Sa private niya nga yuta. Doon gipatayo ang unsa man, mga kalsada, mga street lights, mga cut-eye, yung mga flood control. Ngayon, giimbestigahan na ang mga Bilyar ngayon. Ingon gani ni Boying Rimulya na 18 billion man na. Asa man na nila napunta? Asa pa napunta ang 30% ana? At saka, na hibawaan pa diri sa Billionaire News nga iya daw pinsan ang nihawak ng proyekto na mahigit 18 billion. 84 piraso nga proyekto nila nga daghan kay sa Maynila naa sa Cavite o sa Las Piñas gigawa or gihimo. Asa gihimo sa loob ng ilang private subdivision. Nganong kitamang mga taxpayer ang mugastos nga sila man ang nakumita anang ilang yuta nga mga pagbinta nila ng mga house in lot.
Nganong kita mang mga taxpayer ang magbayad ana nga sila man ang kumita. Diba? Diyos mio marimar. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari... Kita ninyo? Omnicon Builders, IME, Motion Trade, Development Corporation, at saka ang Omnicon Builders. Lahat yan, pagmamayari ni Ilagan at ni Aguilar. Kaano-ano yan? Malapit na kamag-anak yan, ang mga bilyar. Kaya questionable. Di ba? Continue. Ari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng 2 kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang 2 kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasayan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Ang pinag-usapan dito mga kababayan, billion ha. Wala kayong narinig na milyon kanina pa. Puro billion. Kaya nga pag isuma total ninyo lahat, 18.5 billion ang nakubra nila na project ng mga bilyar sa Las Piñas. Ngayon, mga kababayan, ano bang kaso nila? Ano bang problema dyan? Ang problema dyan, conflict of interest yan. Una, bakit ka magpapatayo ng proyekto sa DPWH na galing sa tax ng taong bayan kung pribadong lupa mo naman yang pinapagawaan ng kalsada, flood control, street light at kung ano-ano pa? Di dapat kayo ang gumastos yan kasi kayo naman ang kumikita sa lupa na yan. Diba? Yun ang totoo. Bakit kami, mga taong bayan, ang magbayad? Sumahod na kayo mula sa tax namin, kumita pa kayo ng 30% mula sa tax namin. Tapos, yung pinagkakitaan, yung negosyo, tao pa rin ang gagastos. Napakabastos naman kung ganon. 19 matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga bilyar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014, nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi, makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si Nooy Senator-elect Cynthia Villar. Diba? O si ma'am daw, gusto niyang matutong magbisaya. Ako ma'am, gusto ko talaga matutong mag-Chinese. Ni hao, shi pao, shi pu, Xi Jinping, gurgur. Yan yung gusto kong malalaman. Ni hao, shi pao, shi pu. Yun yung gusto ko. Wag na po kayo mangarap maging Bisaya o matuto magbisaya. Bakit? Tuto ka magbisaya, tapos sasabihin mo na lang naman, putang ina ninyong lahat. Wag na kayo mangarap matuto magbisaya. Kasi pag nakabisaya ka mo, istorya ka, putang ina ninyong lahat. Sabihin mo saan siya dalahin. Tang ina ka. Tapos sasabihin mo na naman, ang imong amahan gipalubong sa akong amahan, pero ikaw ang akong amahan imong gipapresyo. Tang ina ka. Pag natuto ka magbisaya, yung lalabas sa bunganga mo puro mura. Wag ka nang mangarap, ma'am. Kasi pag nagbisaya ka tapos nagtagalog ka, ang pangit ng diksyon. Ang pangit ng diksyon pag English at Tagalog. Sabihin mo saan siya dalahin. Tang ina ka. Putang ina.
Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, ya. Pag ako pinatay, may nakausap na akong killer, na pag ako namatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. Di ba? Kita nyo, wag ka na mangarap magbisaya, ma'am. Ang pangit pakinggan. Kaya nga ako nagsawa na ako magbisaya, nagtagalog na lang eh. Ay, Diyos ko. Yon, alam nyo na. Kita niyo mga kababayan. Ay, Diyos mio. Tapos ito pa, mga kababayan, bukod dyan sa mga bilyar. Tingnan nyo, ang Bureau of Customs. 10 ka mga personal or personalidad sa Bureau of Customs, mga kababayan, na ipinapatawag ngayon. Bakit? Bakit nakalusot yung mga sports car at luxury cars na mga diskaya nang ganun-ganun na lang kadali? Sabi ko sa inyo, kung kurakot sa DPWH, mas matindi sa customs. Garapalan ang korupsyon dyan. Pangalawa, bukod sa customs, andyan pa ang COA. Isipin ninyo, mag-asawang COA commissioner, kontraktor din. Diba? Kita ninyo? Sabi nga ni Leni Robredo, kung siya ang magiging presidente, ano ang una niyang imbestigahan? COA, BIR, DPWH, at Immigration. 4 ang sinabi niya. Grabe. Mga kababayan, take note. DPWH pa lang tayo. Wala pa ang BIR, wala pa ang COA, wala pa ang Immigration, wala pa ang Bureau of Customs. Yung 4 na yan, mga kababayan, masakit pakinggan, masakit sa dibdib. Totoo yan. Kaya kung si Leni Robredo ang nanalong presidente noong 2022, naku po, yung inaano niya na transparency law, ay nako. Yan ang kinakatakutan, mga kababayan, ni Duterte. Yung bank secrecy law. Bakit? Malalaman kasi kung magkano ang laman ng bangko mo eh. Di ba nung in-interview si Duterte doon sa hearing sa Kongreso ni Kabataan Party List Raul? Raul ba yun? Anong sabi ni Digong? Alam nyo ba, ini single centimo, pwede kitang kasuhan, kay bawal ilabas yan. Ngayon, gumawa ng batas si Romualdez. Lahat ng kayamanan mo kailangan malaman at yung laman ng bangko. Transparency law. Yeah? Kita ninyo? Malapit na. Antayin nyo lang. Pakita ko sa inyo. Yung patungkol dyan sa kung ano. Tawag dito. Ito. Bureau of Customs. Pakinggan ninyo kung gaano kakurap yan. May ads lang. Pakinggan ninyo Mahigit 10 mga tauhan ng Bureau of Customs ang pinadalhaan ng show cause order o pinagpapaliwanag kung bakit nakalusot ang mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Kita ninyo? Mahigit 10 na mga personalidad sa Bureau of Customs ipinapatawag. Bakit nakalusot yung mga luxury vehicles na hindi naman dapat basta-bastang makalusot yung napakadami, 40. Putang inang yan. Magkano ba ang lagay ni Diskaya sa customs? Yan ang tanong ngayon. I-lifestyle check nyo yung mga trabahante sa Bureau of Customs. Magugulat kayo kung gaano kalalaki yung mga bahing mansyon yan. Tignan niyo yung mga sports car na sasakyan yan at yung pera nila sa bangko, gabulto-bulto. Dahil sa kupit, dahil sa lagay, dahil sa padulas. Parang seaman lang yan eh. Kung gusto mong makasampa agad sa barko, magbigay ka padulas. Kasi dapat sa huli ka, mauuna ka. May padulas ka eh. Parang seaman lang yan. Mga galawan sa seaman, akala nyo hindi ko alam. Nag-apply din ako sa barko eh. Hindi ako nakalusot. Bakit? Wala akong lagay. Mahal. Pinakamababa, 50K. Ganon sa customs.
Hindi muna sila pinangalanan pero ang tungkulin nila sa ahensya ay examiners, appraisers, hanggang deputy collectors. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dumaan ang mga sasakyan sa Port of Cebu, Port of Davao, dalawang pantalaan sa Maynila at Port of Batangas. Kahapon, dinala na sa compound ng BOC ang 13 luxury cars ng mga Diskaya na questionable ang mga papeles, kabilang na ang isang Rolls-Royce na hindi bababa sa 40 million pesos ang market price sa mga authorized dealer. Kita ninyo, 40 million ang halaga, tapos nakalusot sa customs, ganun-ganun na lang. Diba? Oo, Ma'am Lolita Rodriguez, hello po sa iyo ma'am, and kay Ma'am Cristina Pausal, big love shout out. Oh, bukod dyan, sa Bureau of Customs, DPWH pa lang tayo, ulitin ko mga kababayan. DPWH pa lang tayo, hindi pa tayo tapos, nag-umpisa pa lang. Nandyan ang Customs, nandyan ang Immigration, nandyan ang BIR, nandyan ang COA. Ano pa ang kulang? Nandyan pa ang Congress. Ito pa. Sunod mga kababayan. Bukod sa customs. Ito. Punta tayo dito. Ito. Ang balita kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na isa sa kanilang naging contractor ang kumpanyang pag-aari ng asawa ni COA Commissioner Mario Lipana. Ito po ang balitang kumpirmado. Kita ninyo? Pati ba naman COA Commissioner? Contractor din. Conflict of interest na naman. Prado, mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Si Chang Ami po yan ng DZMM. Chang Ami, magandang hapon para ito sa pagbili ng fire truck sa ilalim ng Duterte administration. Kasunod ito ng pagtatanong ni Teachers Party List Representative Antonio Tiner sa... May nag-comment, sabi ni Esther Pornilos. Kamag-anak mo ba, Ma'am Esther, yung pulis na natanggalan ng lisensya kasi minura si BBM at tumangging hulihin si Digong? Kasi kapareho ang apelyido mo Esther Pornilos. Hindi na ako nagtaka ma'am na DDS ka. Sabi niya, Ken, sobra kang magtanggol kay Bangag. Bagang pa. Sino ba yung Bagang ma'am? Baka Bangag yan. Tignan mo, nag-comment ka na nga lang, mali-mali pa, DDS ka talaga. Alangan naman ma'am, ipagtanggol ko si Sara. Ano bang napapala mo kay Sara? Tanungin kita ma'am. Sa administrasyon ni Marcos, nalaman mo kung sino yung nagnakaw. Sa administrasyon ba ni Sara, nalaman mo kung sino nagnakaw? Diba? Sino ba gusto mo ipagtanggol ko si Sara? Anong rason ma'am? Bigyan mo ko ng isang rason para ipagtanggol ko si Sara. Ipagtanggol ko siya kasi nga tinago niya, hindi niya sinabi kung saan dinala ang confidential fund. Pangalawa, ipagtanggol ko siya kasi trip around the world siya na hindi nagtatrabaho. Pangatlo, sinasahuran siya ng pera ng taong bayan na hindi naman nagtatrabaho bilang Vice President tapos ipagtanggol ko siya. Sige ma'am, tanungin kita. Mga DDS, huwag niyo subukang sumugo dito sa live ko kay mapapahiya ka. Tignan mo, isang comment mo lang yan, hindi ka na babalik. Masakit ako magsalita ma'am. Ang tanong, saan banda para ipagtanggol ko si Sara? Yung pag-trip, travel niya sa ibang bansa? Sumasahod siya? Tapos tatawagin niya ang sarili niya, Vice President siya? Sinong gumagalaw? Yung mga staff niya. Dapat yung mga staff niya lang niya ang nag-Vice President. Pangalawa, ipagtanggol ko siya kasi hindi niya sinabi kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan na pinasok niya sa confidential fund. Sige nga, tanungin kita ma'am. Ganito. Ako si Sara. Bibigyan mo ko ng 1 milyon, tapos gastusin ko, ipatayo ko ng gasoline station, ibili ko ng bola, idonate ko sa mga basketball player. Tapos pag tinanong mo ko saan yung pera, Ken, sabihin ko hindi pwedeng sabihin kasi confidential. Matutuwa ka? Sige ma'am, tanungin kita ma'am. Ako si Ken, bibigyan mo ko 1 milyon. Ipapatayo ko ng basketball court at ibili ko ng maraming bola, idonate ko sa mga basketball player. Tapos pag tinanong mo ako, Kent, nasaan yung 1 million? Sabihin ko, wala kang karapatan magtanong kasi confidential yan. Matutuwa ka? Diba? Matutuwa ka ba? Pakisagot po ma'am, huwag kang umalis dyan. Hindi naman ako nang bablock dito. Wala nga akong binigyan ng jacket Diba? Yan ang sanong. Kaya sa mga nagsasabi, bakit ka galit? Ay, hindi, natutuwa po ako. Nagpa-party nga kami
Nagpa-party kami, tuwang-tuwa ako. Tax mo, binigay mo sa kanya. Pinambili niyang kung ano-ano. Tapos bawal ka na magtanong kasi confidential. Matutuwa ka? Bigyan niyo ako ng 1 bilyon, tapos ibili ko ng kung ano-anong gamit. Tapos pag tinanong niyo ako, sabihin ko, wala kayong karapatan magtanong kasi confidential yan. According yan, nasa batas yan. Ito na naman, title daw ng live, clickbait. Ay, Diyos mio Manrimar, panoorin mo interview. Panoorin mo yung interview ni Toby Chanko kay Boy Abunda. Siya mismo nagsabing, wala siyang kinalaman sa korupsyon na yan. Kaya hindi natatakot si Marcos na kasuhan yung mga sangkot na nangungurakot na politisyan. At saka, paano mo na nasasabing clickbait yung aking live? Halos naman lahat ng pinag-uusapan natin dyan may mukha. Nandyan ang pamilyang Bilyar, nandyan si Toby Chanko, nandyan si Sara, nandyan si Rimulya, nandyan si Baste, nandyan si BBM. Hindi ba lahat yan dito lalabas?